Hello guys, good morning po tayong lahat. Ito na naman po si Tito's Random World, Search for Truth Channel. Patuloy pa tayo maghanap ng katotohanan dahil ang katotohanan ay ang magpapalaya sa atin. Sabi nga sa John 8:32, then you will know the truth and the truth will set you free. Mga kababayan, bigyan niyo po ako ng pagkakataon na mag-comment dito sa naging pronouncement ni BBM nung kahapon lang yata ito na in-interview siya tungkol dito sa reaksyon niya tungkol sa ipinail na petition sa Supreme Court nila Congressman Ongab at ni Attorney Vic Rodriguez dahil challenge nila yung 2025 na national budget dahil nga doon sa nangyaring problema or observation doon sa BICAM committee report na nagkaroon ng ratification na may mga blank items at sa aking pagkakaintindi ay after the ratification, after na ma-ratified yung bicameral committee report ay doon sa mga blank items. Pero mga kaibigan, ito yung nakalito dito mga kaibigan. Itong comment ko ay comment ito ng isang ordinaryong Pilipino na tulad ko. Hindi po tayo abogado at hindi rin tayo marunong sa mga pero ang atin lang yung pagkakaintindi natin bilang ordinaryong Pilipino kasi most of us mga Pilipinos ay mga ordinaryong Pilipino, hindi po tayo katulad sa kanila na may mga legal advisors. Now, ang napansin ko lang dito nang pumutok ang issue about bicameral committee reports, ang una dito na naging pronouncement or statements ng mga involved dito sa bicameral committee report, wala daw silang blanco na items na nakikita. Nung pinirmahan daw nila, walang blank items na nakita sila. So, ini-insist nila yan. Daming nagpaliwanag, mga senador, congressmen, na wala daw, pumirma sila na wala daw, tawag nito, blank items. At mapapanood nyo yan sa social media, sa mga interview sa kanila. Pero lately lang, mga kaibigan, inamin naman ni Senate President, Senator Chis Escudero, na mayroon daw mga ganun ng pangyayari na inauthorize nila yung technical committee na siguro mag-fill up ng mga blank items kasi daw nandun daw sa last paragraph nila na inauthorize nila. Pero ang pagkakaintindi ko nito mga kaibigan, itong pag-authorization doon sa technical committee ay ito yung pag-correct lang doon sa mga clerical error. Yung mga mali-maling spelling siguro, yung mga printing errors, pero itong pag-fill in doon sa mga blank na amount ng budget, parang ordinaryong Pilipino, parang hindi. Kasi kung i-authorize natin ang mga technical committee about this sa mga pag-fill in sa mga billions of amount of projects ng budget, parang lumalabas dito, wala nang kwenta itong mga senador at saka congressmen kung ang mag-fill in doon ay yung mga technical committee. So lumalabas, parang front na lang sila. Ito pa yung pangalawa, inamin din si ngayon yung sa lower house appropriation committee chairman si Congresswoman Estela Kimbo na inamin niya, pero nung una ayaw nila aminin na may blank items. Ngayon inamin na nila ng both houses na may blank items at ino-authorize nila na mag-fill in yung mga tawag nito, mag-ayos daw noon yung mga tawag nito technical committee. Ito yung masama mga kaibigan na medyo nalilito na ako kung sino ba ang nag-advise kay Pangulong Marcos dahil siguro sa sobrang kabisihan o tuliro na siya sa daming iniintindi na problema ng ating bansa. Nagtataka lang ako dahil nung unang paliwanag niya mga kaibigan, ang sabi niya wala daw blank sa GAA at wala daw blank check. So, napapanood dito itong mga news na to. Pero nagtataka lang ako dito mga kaibigan, bakit ang layo ng paliwanag ng ating Pangulo nung nakaraang unang paliwanag niya tungkol dyan sa bicameral committee report na tayo nga mga ordinary Pilipino, naiintindihan natin kung ano yung issue. Pero ang pinigit niya, yung GAA. So, yung GAA is different from bicameral committee report. Nang alam natin, ang GAA ay nagsimula sa bicameral committee report. So, ang ininsist nila, wala na daw issue yun kasi nga ang GAA complete, complete, wala na blank. Ang issue is yung pinagmulan, di ba? Simpleng Pilipino, simpleng pag-iintindi natin. Ngayon, ito yung pangalawa na naman, akala natin na medyo na ano lang siya, nalilito lang siya. I hope may mga advisor naman ito sila, di ba? Si Pangulong Marcos, marami itong matatalinong mga nakapaligid sa kanya. Pero bakit ganito mga naging pronouncement? Ngayon, ito pa yung pangalawa ngayon na medyo nag-react na ako bilang Pilipino. Dahil nga, ang pag-file sa Supreme Court siguro ay natural lang or karapatan natin yon ng bilang Pilipino na kasi nasa freedom tayo, democratic tayo, na kung ano yung napansin natin na medyo may mali, natin sa Supreme Court and let the Supreme Court decide. So bakit ini-interpret ni Pangulong Marcos na destabilization ba? Yung bang lumalabas dito parang bakit hindi ba natin kailangan magpuna sa kanila? Di ba tayo kailangan mag-react sa mga may maling napapansin na akala natin mali na pangyayari? Di ba? So parang ang pagkakaintindi ni PBB na destabilization ang strategy na yun, yung ginawang pag-file ng complaint or petition sa Supreme Court nila Attorney Vic
Vic Rodriguez. Pero sa akin palagi bilang ordinaryong Pilipino, wala pa ko ito kinakampihan. Tama lang yun at karapatan natin yun na questionin yun dahil mayroon nga. Actually, mga kababayan, dapat hindi ang mga Pilipinong sinisisi ni Pangulong Marcos. Dahil ang problema na ito nagsimula sa Congress, di ba? Nagsimula ang mga kapalpakan. Kasi kung walang kapalpakan, kung walang baho na madidiscover ay walang sisingaw na baho. Kung wala silang ginagawang kabalbalan diyan sa Congress, lalo na sa yung BICAM committee, di ba? So parang nagtataka ko, bakit ganito ang klaseng pronouncement niya na tinanong siya nung mga reporter na ano ang contingency plan niya kung sa just in case ang Supreme Court ay mag-favor doon sa petition nila Attorney Vic Rodriguez. Alam mo ang sagot niya mga kababayan, panoorin niyo na i-play ko mamaya-maya. Na ang sabi niya is, no, we will shut down everything. Ganun ba ang reaksyon ng isang leader ng bansa na para bang tinatakot mo ang mga Pilipino, tinatakot mo ang buong bansa na isa-shutdown mo lahat? Di ba? Na ikaw ang presidente, magsasalita ka ng ganun dahil lang ba sa may nung nagsalita na nagpumuna doon, na dumaan sa due process, ha? Yan yung due process, eh. Kasi kung mayroon tayong problema, hindi pupunta sa Supreme Court, di ba? Due process yan. So bakit destabilization na nagtatanong lang ang Pilipino doon sa may maling napansin. So ang ibig mong sabihin ba natin mga kababayan, parang ang pagkaintindi ko kay Pangulong Marcos, hindi ako nagkakamali sa pronouncement niya, dapat hindi sila papansinin, hindi sila pupunahin. So wala na tayo sa democratic na state kung ganyan tayo, na kung mayroon tayong napapansin na hindi maganda, bawal tayo sasabihin destabilization, di ba? Hindi magandang nangyayari ngayon mga kaibigan bilang ordinaryong Pilipino. Hindi ito maganda kasi pati sa lower house, yung mga vlogger pinatatawag na dahil nga fake news daw. Ang problema, sinasabi fake news, sila ang nag-identify kung ano, nagdedetermine kung fake news o hindi ang isang issue. So sila. So kahit naman sila may gawa-gawa lang na kwento, pag galing sa kanila, so anong ibig sabihin? Katotohanan. So kaya may maraming nasa-contempt nasa cite in contempt dyan sa Congress. Dahil nga doon sa ayaw nila tumanggap or makinig sa katotohanan. Dahil ang katotohanan na gusto nila, yung gusto nilang marinig, yung gusto lang nila. Di ba? Hindi na ito tama na pangyayari mga kaibigan, na I hope ito ng mga ating mga leader ng ating bansa, hindi gano'n nag-aalam na nagbibigay itong mga pronouncement, lalo na ni PBBM na we will shut down everything. Ito ay isang parang banta sa sambayan ng Pilipino. So parang hindi ito maganda na pronouncement bilang kasi nga bilang isang leader ng bansa, kailangan may contingency plan ka. Katulad natin mga ordinaryong Pilipino, kapag may mga bagay na gustong natin mangyari, may mga plan A, may plan B tayo, may mga contingency plan tayo. Hindi yung sasagot mo lang ng no, we will shut down everything. Hindi lang po yan generator na i-stop mo lang yung pag-andar. 'Di ba? So kung ganito ang mga pronouncement ng isang leader ng bansa, parang hindi yata nakakatuwa. 'Di ba? Hindi nakakatuwa bilang ordinaryong Pilipino na para bang idadahilan mo lang yung petition sa korte na which is nasa due process naman yun, sumunod lang sila sa tamang proseso. Bakit pag pinaburan ng Supreme Court yung petition, ang sasabihin mo siya shutdown mo? So wala ka ng contingency plan? Na samantala kahit ako, Pangulong Marcos, alam ko naman na mangyayari dyan. Pag halimbawa nag-favor yung balik kayo doon sa na yung dating budget, di ba? Anong tawag doon? Reinstatement, ng dating budget ng 2024, di ba? So maraming contingency, kaya lang Pangulong Marcos, parang napahalata ko dito sa ordinaryong isipan, parang masama lang ang loob mo kung hindi mangyari ang gusto nyo. Di ba? Di namin alam kung anong gusto nyo, pero yun yung nararamdaman namin na parang ayaw mo na pag hindi nangyari ang gusto nyo. So hindi tansya ko, hindi magandang ugali yung ganyan na kung isa kang leader, you need to, ang tawag dito, expect everything, expect the worst. So dapat may contingency ka. So hindi pwede na, actually marami nagsasabi na weak leader ang ating Pangulo, pero sa pronouncement ito mukhang mas lalong mapapaniwala sila na weak leader kasi nga dito sa sagot na kasimpleng sagot lang na magbibigay ng takot sa sambayan ng Pilipino. Okay? Panoorin po natin ang kanyang interview, ang kanyang mga statement. Sir, on budget lang po, sir. Yes. Maybe have your reaction dun sa pinay lang po na challenge before the Supreme Court ni former ES Vic Rodriguez. What do you think of this? Unconstitutional daw yung Well, that's
I've read some of the filing, the complaint. Well, the Soljan, of course, will be the ones who will argue for the government. And he tells me, Soljan Maynard tells me that we are on a solid footing in terms of constitutionality. I don't know why they bothered to file that, because napakahirap ng kanilang assertion. It clearly doesn't. Well, anyway, it's not for me to make the argument. We'll let the Soljan make the argument before the Supreme Court, and we're very confident that our case is strong. Pero just in case lang, sir, na pumupuwa, not in favor of the admin, yung decision ng Supreme Court, meron po ba tayong contingency? No, we shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. So, mga kababayan, medyo nakakabahala itong mga pronouncement ng ating Pangulo, ano? Para bang ako, mga kababayan, wala man ako pinapanigan. Ang anak nilang dito is naghahanap din ako ng katotohanan. At ang aking mga sinasabi rito, mga kaibigan, ay base sa aking mga obserbasyon at sa aking normal na i-interpret bilang isang ordinaryo na Pilipino. At karapatan po natin magbigay ng reaksyon o komento sa mga nangyayari sa ating bansa dahil nga apektado rin po tayo. So mga kaibigan, nakakalungkot. Kasi nga actually aminado man tayo na wala man perfectong leader o perfectong tao. Pero sa nangyayari na kung paulit-ulit na ganito, ang obserbasyon natin na medyo yung mga pronouncement ng President na patuloy niya, parang bang ang issue ng Bicameral Committee Report, ang sinasagot niya yung GAA na hanggang ngayon, sinasabi niya na 4,000 pages daw ang pinag-iaralan niya na wala siya nakikitang blank items. Mga kababayan, kahit batang maliit, makakaintindi na kumbaga, para bang tinanong ka, halimbawa, kumain ka na? Tatanungin mo yung bata, kumain ka na? Ang sagot mo ay, oo, kagigising ko lang. Diba? Parang ganun eh. Tinatanong ka kung kumain ka na, pero ang isasagot mo, kagigising mo lang. So parang nung una, isang beses na pagkakamali, pero hanggang ngayon nag-i-insist pa rin yan na yung GAA, hinahanap pa rin yung blank check, hinahanap pa rin niya yung blank item. Something wrong, ha? Nagtataka lang ako yung kasi si Pangulong Marcos, maintindihan ko, busy yan masyadong tao. Pangulo, ang daming inasikaso yan. Pero nasaan na yung mga nakapaligid sa kanya? Yan din bang mga payo sa kanya na pag ang issue about BICAM, ang i-insist yung GAA? So parang, kasi nga, ang GAA, oo, aminin natin, ang GAA is a law na signed nga, halimbawa, sigurado ako complete yan. Pero saan nagmula ang GAA? Di ba sa enrolled bill? Saan nagmula ang enrolled bill? Di ba sa Bicameral Committee Report? Na ratified? So, kung may problema ang BICAM, parang sinabi mo, parang nagtayo ka ng building, mga kababayan, na yung fundasyon, yung Bicameral Committee Report, yun yung fundasyon eh. Na kung palpak ang fundasyon, apektado ang buong building. Kahit yung building na yan, finish na, completed na, ready for occupancy na, kung may problema ang fundasyon, apektado ang buong building. Kaya hindi ibig sabihin na pirmado na yan ng Pangulo or walang blanco, ang pinagmulan may problema, ang pundasyon may problema. Simpleng pag-intindi ha. So, salamat mga kaibigan sa inyong panonood dito at salamat sa inyong pagkakataon na binigyan nyo ng time na makapagbigay reaction. At do not forget to hit the subscribe button para doon po sa hindi pa nag-follow para at least ma-update kayo sa mga susunod kong upload mga video. Pasensya na po kayo dahil yung background ko ay medyo maingay at wala akong dalang microphone. Dahil nandito pa ako sa park, nagja-jogging kasi ako eh. So di sinamantala ko na. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless us all. God bless the Philippines.